social media. Iunsa ko pag kuso-kuso sa akong mga kauban sa una, yung mga DDS, kay tungod, dili ko magpakita og suporta kanila. Pasensya na lang yun kung kinsa may mga DDS diri. Pero ang akong kasing-kasing, ug akong pangunahuna, ang iuna nako ang suko. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Okay, panibagong reaksyon ho natin ngayong araw na to. Araw ng Miyerkules, Pitsa 8, buwan ng Hulyo. O kumusta po ang lahat? Okay lang ba kayo dyan? So ayos ba ang ating natapos ba ang araw natin na maayos? So sa ating mga subscriber ho dyan sa lagi nakatambay ho sa ating YouTube channel, marami pong salamat ulit sa inyong pagsuporta at pagtiwala dito sa ating YouTube channel. Sa shoutout mo na sa lugar diha sa Pilipinas, sa San Carlos, Pilar, Bohol, sa mga kaigsuunan diha, sa mga kaparyentihan, mga silingan, mga amigo o amiga, mga kapwa bulanon nga nag-migrate sa iba't ibang parte ng Pilipinas at sa ibang bansa na rin, mga kapwa ko OFW. O sa ating mga subscriber ho dyan, na mga datihan na ho, nandyan ho, sa mga bagong pasok na mga subscriber ho natin dito, marami pong salamat sa inyong mga pagtiyaga sa ating mga dito, sa ating mga vlog, sa inyong pagpapanood dito. Marami pong salamat ulit ha, walang katapusang pasalamat ulit ha. Ayan na nga. So pag-usapan muna natin ang impeachment natin, pang 3 days na ngayon. So bali itong linggo na to ay bali diskanso muna ang impeachment ng bukas walang impeachment, no? Huwebes. So Huwebes, tandaan niyo, walang impeachment. So baka mag-abang kayo na baka may mga trial sa Huwebes, wala ho. Kasi ang trial nila hanggang Miyerkules. So ang balik nila is Lunes yata ang balik nila. So doon tayo mag-abang. So nakikita ko naman sa impeachment ay okay naman. Satisfied ako sa nangyari dahil doon sa itong ligutan at saka itong si Narvasa nagsagutan. Magandang panoorin itong mga abogado na to na medyo bata pa pero may mga utak. Si ligutan, sabi nila Cebuano pero hindi pala Cebuano yan. Litinyo ho siya. At lang ng taga Cebu daw pero hindi ho yan taga Cebu. Hindi pala taga Cebu yan. Okay. O hindi natin pag-usapan yan. Ang pag-usapan natin ito taga Cebu din na gobernador ng Cebu. Na ito na. Totoo na talagang bumalingbing na ito. Di na to talaga haka-haka ng na ay hindi yan. Duterte pa din yan. Ito na talaga confirm na. Totoo na ho talaga siyang bumalingbing na. Ito sa kanyang sinasabi dito na mga kasamahan daw niya noon ay gikuso-kuso daw siya. Parang ibig sabihin ng gikuso-kuso ba? Parang sa mga Tagalog ya. Parang ginaganon ba? Parang kinukusot ng kinukusot ang kanyang pagkatao dito sa mga DDS supporter at sa mga trolls ba yun? O nasama ba ang trolls doon? Basta ang mga DDS supporter kinukuso-kuso daw. Ibig sabihin nun ay kinukusot daw siya talaga. So hindi daw siya hindi na daw siya DDS talaga. Pro-Cebu na daw siya ngayon. Kaya pala hindi to pumunta doon si VP Sara sa Cebu doon sa Bourbon. Pumunta ho si VP Sara doon kasi inimbitahan. Hindi to pumunta tong salawahan na tong gobernadora doon. So wala nang maasahan dito. Itong mga supporter ni Pangulong Duterte, wala ka lang maasahan dito kay Pamela Barry 4 kasi nag-announce na hindi na talaga siya DDS. Panoorin natin ang video. Kahit usap ka, wala lang usap tayo politika. Kaya ang politika, eleksyon. Guman sa eleksyon, trabaho na ta. Nakita ko mo sa social media, iunsa ko pag kuso-kuso sa akong mga kauban sa una, yung mga DDS, kay tungod, dili ko magpakita og suporta kanila. Pasensya na lang yun kung kinsa may mga DDS diri. Pero ang akong kasing-kasing, ug akong pangunahuna, ang iuna nako ang suko. Pro-Cebu ko. Pro-people. O na importante na ito karon. So, ang kami diri, naningkamot yun, na unsay akong matabang sa mga mayor, unsay akong mahatag, ako yung trabahoon umayo.
Kung akong kontraho ng administrasyon, hawak nila ang kaban ng bayan. Unsay mahitabo na to sa Cebu, wala tayong makuha na tabang. Kaya ang kinahanglan kay tagtabang, especially dito sa earthquake. Naglabi na sa diri sa South, no? Kinahanglan tagtabang sa ato ang national government. So, it is of vital importance nga kita harmonious ato relationship nila. In the same manner nga kami, harmonious at amo ang pagkauban dito sa Kapitolyo. Mismo na, siya na nagsabi na mga kasamahan niya dati sa DDS. Bakit sabihin niya ng ganun? Nakasamahan ko dati sa mga DDS. Kaya pala, galit na galit itong mga supporter ni dating Pangulong Duterte dito sa kay Pamela Baricuatro dahil dito sa ginagawa niya talaga na inabandonan niya na. Bumalingbing na talaga siya, bumaliktad na. Kasi ang nakita ko nito na mayroon akong nabasa na ang susuportaan pala nito ay si Risa Hontiveros pala. Kaya nilaglag niya to si VP Sara. Kapapanano lang, no? Ang aga niya ng laglag. Ang kapal ng mukha talaga ni Pambaricuatro. Dati, aaminin ko itong ginawa din dito sa kanya na proud din ako dito sa kanyang pamumuno. Ngayon pala yung mga project nito noon sa mga sabi noon sa mga hospital daw, mayroong nagkwento niyan na hindi daw natupad lahat yun. Yung ambulance na nasa C-ambulance ba yun? Parang hindi yata nag-operate. Ang isa pang napansin ko dito, ang sinabi niya ay ano ba yung isa sa mga sinasabi niya na talagang ma-realize natin na talagang tumalikod na siya sa mga Duterte. Ano ba yung sinabi niya? May isa pa ang sinabi pala niya ay kung kakalabanin ko ang administrasyon, hawak ho nila ang kaban ng bayan. So kailangan talaga niya ng pera sa Cebu. Bakit ka ganyan? Na ang Cebu, isa sa pinakamayaman na na probinsya sa buong Pilipinas. Isa yan. Ang laki ng income ng Cebu. Bakit ka takot? Yun pala, ang kinatakutan niya na ayaw niya daw kalabanin itong gobyerno ni Bongbong Marcos. Kung hindi mo kinalaban itong panggobyerno ni Bongbong Marcos, bakit ka dito tumakbo kay sa PDP Laban at dati panay ka pasaring din sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Nung nanalo ka na, bigla ka na lang nag-iba ng dahil ginamit mo lang talaga ang mga Duterte pala talaga. Mrs. Gobernadora. Wag naman sanang sobrang kapal talaga ng pagmumukha. Ay mga taga Cebu nito, iba kasi ilang beses ko na ito sana i-vlog, no. Sana naman hindi to tularan sa iba ngayong 2028 kung sino mang magiging gobernador o gobernadora diyan sa Cebu. Kasi ang pangit talaga Parang ang gusto pala niya dito ay hindi siya ang gusto niya talaga sa sarili niya na hindi siya mawalan ng tulong galing sa national. Hello, parang para sa akin, hindi yun dahilan ang sinasabi niya. Para na siya ni Frasco noong panahon din ng impeachment, nung unang impeachment ni VP Sara. Yun din ang katwiran ni Frasco na hindi daw siya pwede na sa itong yung sa impeachment na yun kasi nga daw baka mawalan siya ng project sa Cebu. Ganito rin to. Yung si Frasco pa naman manugang ho yun ni Gwen Garcia. Akala ko ba ito si Pambaricuatro matino na pagka-gobernadora talaga. Kung iniwanan na talaga ang mga Duterte, so ngayon pala alam ko na kung bakit itong mga supporter din ni Pangulong Duterte, itong mga nagba-vlog, mga vlogger ho diyan, may mga social media, inatake siya ng inatake. Ito yung sinasabi niya na kinusukuso siya sa mga sa mga DDS. Imagine parang binagsak yung pagka-DDS. Yung mga DDS ho dyan. Ang pangit, no? Napangitan ako sa sinabi niya. Tapos, kapag maraming nagsalita against sa kanya, ang niya, mga DDS kasi yan. Hala naman, mahiya ka naman, gobernadora. Huwag naman sanang
ipaano talaga yung mukha mo na makapal ng pagmumukha mo. Ang dami talagang ganito mga politician ngayon. Siguro isa to sa nakikita ko kung bakit to siya lumihis na sa mga Duterte, kasi ang nakikita ko dito ay takot to siyang mawala ng amo. Ito si Bongbong Marcos, siya mismo nagsabi ito na amo niya to dati. Bakit ka nagpa habol-habol kay VP Sara noon nung panahon ng kampanya? Nakikita kita Ilang beses ko to nasabi na nakikita ko to siya na nag-aligbat-aligbat ba kung saan si VP Sara, kung saan niya malaman na pupunta din siya. Ngayon pala himud-puwit na sa kay Bongbong Marcos. Mismo na confirm na ang kanyang pagbaliktad talaga. Hindi na to haka-haka, formal na, kasi nga pumunta si VP Sara sa Bourbon, hindi nga niya pinuntahan Mas nakipag halubilo pa nga siya dito kay Risa Hontiveros nung pumunta diyan, si Bam Aquino nung pinakahuli lang itong si JV Ejercito. Magkasama sila niyan, pero nung si VP Sara pumunta sa Bourbon na inimbitahan doon, hindi to pinuntahan itong gobernadoran na to. Parehas na talaga sila ni itong si mga Garcia, si Gwen Garcia. So, Madam, kaumpisa mo pa lang sa panunungkulan dyan sa Cebu. Palagay ko hindi ka na makakaulit dyan sa mga tao dyan sa Cebu. Sigurado. Kasi gawa ng pang pagbalingbing mo talaga. Paglaglag mo na sa mga Duterte na ikaw mismo nag-confirm dito na mga DDS daw. Saan ka ba galing? Sabi mo DDS ka noon. Ngayon pala, tinakwil mo na ang mga DDS. So, siguro naisip din niya, ma-impeach naman yan si VP Sara. So, wala na akong pakialam dyan. O sige. Pag yan ang nakikita mo na ma-impeach talaga ang VP Sara, mayroon pang ibang mga mga Duterte ho dyan. Doon kami at ikaw. Ewan ko lang kung saan ka sa sunod. Kung ito mga taga Cebu na maraming galit sa'yo, kung mapatunayan niya na matalo ka, di ikaw na ngayon ang sinusuka ng mga taga Cebu. Pweh!